Kinasuhan ng arson ang 16 anyos na lalaki sa Tacloban matapos umanong sunugin ang kanilang bahay at madamay ang dalawa pang tahanan. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Sinampahan ng kasong arson ang isang 16 anyos sa binatilyo matapos umanong sunugin ang kanilang bahay sa barangay Apitong, Tacloban City, naging dahilan para madamay at masunog rin ang dalawa pang bahay. Sa panayam, sinabi ni Tacloban City Fire Marshal Chief Inspector Darin Baclian na isinilalim na sa inquest proceedings ang minor de edad kaugnay sa insidente. Batay sa pahayag ng mga saksi, bago mangyari ang sunog ay nagbanta umano ang binatilyo na sunugin ng kanilang bahay matapos siyang iwan ng kanyang mga magulang na may malaking pagkakautang na siya umano ang sinisingil ng pinagkakautangan. Gayunpaman, ang tanongin ng mga otoridad, giniit ng binatilyo na nagsindi lamang siya ng egg-tree upang pantaboy ng labok at iniwan ang bahay at wala umano siyang intensyon magsunog. Sa kasalukuyan, nasa pangalaga ng Tacloban City Social Welfare Development Office ang bata bilang Child in Conflict with the Law CICL habang nagpapatuloy ang kaukulang proseso at investigasyon sa kaso. Ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Inilagay sa lungsod ng Bacolod ang siyam na mga African Swine Fever Border Control Point upang mabantayan ang paglabas at pagpasok ng karne ng baboy sa lungsod. Kasunod ng report na mayroong mga baboy sa Barangay Alihis at Takuling na positibo sa African Swine Fever o ESF. Ang siyam na mga ESF Border Control Point ang inilagay sa boundary ng Barangay Bata, Mandalagan, Granada, Mansilingan, Talisay, Bredco at Banago Port at ang boundary ng Tabunan, Sumag at Talok, Sumag, lungsod ng Bacolod. Ayon kay Bacolod City Police Office Chief City Operations Management Unit Head na si Police Lieutenant Colonel Jore Puerto, tutulong din ang kapulisan sa pag-secure ng 24 oras kasama na ang mga personnel ng Bacolod City Veterinarian Office. Para sa MBC TV Network News, ito si RH46 Rex Cantong, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. 6 na hinina lang sa kotse illegal na droga ang naaresto sa magkakaiwalay na bypass operation ng mga unit ng Bataan Police Provincial Office sa mga bayan ng Limay, Abukay, Samal, Orani at Bagak nitong Hulyo 2 at 3, 2026. Kabilang sa mga naaresto ang isang high-value individual HBI, isang street-level drug personality SLDP, isang mag-live-in partner at 3 pang suspect. Sa kabuuan, humigit kumulang 72.93 gramo ng hininalang shabu na may tinatayang standard drug price na 495,924 pesos ang nakumpiska, kasama ang bypass money, mga cellphone at iba pang ebidensya. Lahat ng mga suspect ay nahaharap sa kasong paglabag sa Section 5 at 11, Article 2 na Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Habang patuloy naman ang investigasyon at legal na proseso laban sa kanila. Para sa MBC TV Network News, RH37, Danny Kumilang, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dahil sa mahigpit at walang humpay na kampanya ng Pangasinan Police Office sa lalawigan sa pamumuno ni OIC Provincial Director Colonel Dennis De Leon na nagresulta ng pagka-aresto sa 2 high-value individual sa sinagawang bypass operation sa bayan ng Villasis. Batay sa ulat ni Chief of Police Major Simon Paiking, ang anti-drug operation ay pinangunahan ng Pangasinan Police Provincial Drug Enforcement Unit sa pakikipagtulungan ng Provincial Intelligence Unit, Provincial Intelligence Team, Regional Intelligence Division ng PAWAN, Regional Police Drug Enforcement Unit at PDG-SOU1 at Villasis Municipal Police Station. Sinabi pa sa ulat ni Major Paiking na ang operasyon ay sinagawa sa ilalim ng supervision mismo ni Police Colonel De Leon, kung saan ay nakumpiska rito ang 60 grams ng suspected shabu na may estimated drug price na 408,000 pesos at marked money ginamit sa operasyon. Ang 2 akusado ay kasalukuyang nasa Villasis Police Station at nahaharap sa kaso ng paglabag sa Republic Act 9165, Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002.
Mula sa Action Radio Pangasinan para sa NBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo, Aris 32, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kinumpirma ni Katarman Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Aldin Dugan sa ginanap na Joint Peace Municipal and Order Council meeting na tumaas ang non-index crimes ng Katarman ngayong taon. Pangunahing sanhi dahil sa pagtaas ng bilang ng vehicular accidents. Ayon sa nasabing hipe, sanhi nitong vehicular accidents dahil sa hindi pagsunod ng batas trapiko at kakulangan ng road signs. Bagamat tumaas ang non-index crime, bumaba naman ang total crime incidents ng second quarter ng 2026. Tiniyak ng hipe ng Katarman na tuloy-tuloy ang kampanya laban sa illegal na droga o Plan Bantay Kalsada at Safer Cities Initiative na malaking tulong sa mga nagiinuman at naninigarilyo sa mga pampublikong lugar at pagpapatupad ng curfew at iba pang ordinansa. Hinimok ng nasabing hipe ni Police Lieutenant Colonel Dugan ang paglalagay pa ng mga CCTV cameras ng mga barangay maging sa mga negosyo at mismong mga residensya upang makatulong sa crime prevention at investigasyon. Hinikayat rin nito ang mga barangay na tumulong sa pagbabandilyo hinggil sa road safety. Mula sa NBC TV Network News, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.